In light of the recent event, doon po sa nangyari sa may Zamboanga, yung base po no sa pagtingin ninyo, sapat po ba yung mental health services na available na po ngayon para po sa ating mga kabataan? Magandang tanong yan, ano? Kasi nga, kasama dun sa aming programa sa PhilHealth, yung mental health program. Kaya ang ating yakap nga ay pupunta na, at yun nga yung tinatawag nating setting-based empanelment, na talagang pupunta na mismo doon sa schools para mag-empanel. Pero ang isa naming sinosolve ay yung kakulangan din ng mga mental health provider or mental health professionals. Kasi tinitingnan nga namin kung pwedeng ma-accredit yung hindi naman kailangan na maging psychiatry, psychologist, pwede namang bigyan ng certification. So yung tinatawag na task shifting, kung saan yung iba nating healthcare professionals ay equip natin para gumawa nitong mga initial stages ng mental health intervention. So yun ay kailangan natin multisectoral approach, kasi kailangan ding kausapin yung mga spesyalista ng mental health na dahil may malaking kakulangan, ay dapat naman ay pumayag sila at actually dapat tumulong na papaano balangkasin yung mga programa at saka yung mga certification requirement nung ibang mga healthcare worker na pwede nating i-deputize na gumawa nitong mga mental health assessment. Oo nga, tsaka yung kakulangan din po natin ng guidance counselors and psychologists. Base po sa ugnayan ninyo sa DepEd, ano daw po ang pwede nyo maitulong dun sa kanila? Ay, buti nabanggit mo yan. At meron tayong joint memorandum circular na binabalangkas with DepEd, DOH, tsaka PhilHealth. At doon nga natin tinitingnan ano ba ang accreditation, hindi by facility, dapat yung mismong service provider. Para ang service provider, binabayaran ng PhilHealth, hindi doon sa isang kwarto lang na naka-clinic siya, kundi umiikot. So ang ano doon ay yung spokes and hub, kung saan ang DepEd i-identify nila yung mga potential may mga mental health issues or developmental disability issues, at merong pinagsasama-sama para meron tayong mas efficient use of resources and time, na kung saan umiikot yung ating mga mental health practitioner. At yon, binigyan ko na rin ng guidance ang ating mga DOH hospitals na strengthen nila yung mental health team, na siya na nga ang una nating matatap para mag-ikot dito sa ating mga setting-based empanelment na mga DepEd schools. Because, Secretary, as we speak, do we have enough mental health personnel para po gawin yung ating plano na intervention, katulong yung DepEd? Doon sa tala namin, may sapat na mga na-train na. Ang kaso, hindi naman focus 24 yung pang-araw-araw nila, na ang focus lang nila ay mental health, kasi meron pa rin mga administrative functions, titingin na rin pa rin ng ibang mga kaso na hindi naman mental health related. So yun yung ating tinitingnan nga na ma-deputize pa natin yung iba pang mga healthcare workers. So sa kasagutan, ayon sa numero, meron, pero hindi siya 100% na nakatutok sa mental health. Kaya in effect, hindi natin nako-cover lahat. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast, at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.